siguro na lang yung long span na lang kasi JR. Dahil hindi mo pwedeng wala matulog dito, baka board dito actually, pero hindi mo na, kailangan mo nang umat. Ayun na po yung gagamitin namin sa panggawa ng bako dito, per piece. Gagamitin natin. So buti napakalaking gaumpisa kami tulad ngayon. Wala muna tayong temporary. May kalakihan po itong project. Good morning. Mga boss, kumusta po kayo? Welcome back po dito sa ating channel. Ayan, ngayong araw pupunta po tayo sa Lubao, Pampanga. Ayan, ngayon po na-schedule yung paggawa namin ng doon ng barracks. Para pagka natapos na yung barracks, pwede na po natin simulan i-layout yung bahay na itatayo namin sa may Lubao, Pampanga. Ayan, bale itong video na to, delay po tayo dahil sa problema sa internet dito sa farm. Wala pong internet, 2 days na. Kaya yung video na in-upload ko, doon ko pa sa kabilang bahay in-upload yun. Yung mga tropa na una na doon. So kasama pala natin si Lolo Boy. Tara, let's go sa Lubao. Gawa tayo ng temporary barracks. Ayan, nandito na po tayo. Dito sa subdivision. Dito sa Lubao, Pampanga. Family Bill ang subdivision po ito. Nauna ko na po rito yung mga tropa. Ayun sila. Gamit nila si Hero. Turn left, then your destination will be on the right. Head northwest. Tapos in-order ako mga gagamitin naming materyales para sa paggawa ng barracks. Hindi ko alam anong oras po darating. Ay, si Kuya John pala nandito. Kapatid ni Ate Ellie. Ayun, no? Shoutout kay Kuya Jun. Hello. Kapatid ni Ate Ellie. Ayan, shoutout kay Ate Ellie tsaka kay Kuya Ted. Ed, no? Ed Galagino. Ed. Ayan, si Kuya Ed. Edward Matla. Ayan, shoutout po. Lagi po dito si Kuya Jun. Makapasyal po rito. Luto na si Lolo Boy ng pananghalian nila. Ay, naglilinis-linis. Nantabayanan ko lang po yung yung darating na deliver. Order po kasi ako ng mga tubo. Galing pang yun? Galing pang Valenzuela. Dito po kasi sa area, dito malapit walang mabiling tubo na mura. Mahal. Bumili na ako ng marami. Gagamit po namin yun hanggang sa matapos yung bahay. Marami din po kasi akong tubo, kaya lang nasa project. Nasa Pangasinan yung iba, sa Bulacan, San Fernando. So wala akong bumili ng karagdagan. Hindi ko naman pwedeng i-pull out muna yun. Hintay baka maya maya before lunch or after lunch siguro dating na mga yun. Ayan, natuyo na yung nilinis po namin last na punta namin dito. Ito yun na. Pwede naman daw magsunog dito, kaya lang pa unti-unti lang, wag biglayin. Sabi na Kuya Rock. Kaya shoutout kay Kuya Rock. Yung pong dito, kapitbahay namin. Ayan, malinis na. O sunugin na lang namin pa unti-unti yung mga natayong mga damo. Malinis na. Simula dun sa may harapan, yung gustong setback ni Kuya Ed. 9 meters po. Halos hanggang dito yung bahay. Ayan, itong ano na to. Itong pinaka-marking na to. Ayan. Simula dun sa may moon hanggang dito, 9 meters.
Yung posing haba nito nasa 40 meters to, 9 meters. Tapos yung pinaka grid line ng bahay, ito na yung pinaka ano niya, yung pinaka wall dito. Setback niya 3.5 meters. Ito yung pinaka bakod, 3.5 meters. So ibig sabihin 1, 2, 3.5. Yeah. Ito po yung bakod, ito yung space niya dito. Kaya sasakyan makakapasok po dyan hanggang papuntang likod. Yun po yung setback niya. Kabilaan po yan 3.5, 7 meters. 7 meters. Tapos yung the rest ano na yan, 24 meters. Tapos ano kasi 3.57. So ilan pa nun? Nasa 24 minus 7. 24 minus 7, ilan yun? Nasa 18. Ay, 17. 17 ba? Tama ba? 17, no? Ayan, 17 meters po yung haba nung pinaka bahay. Luwang niya 17 meters haba. Tapos nasa 15.5 meters hanggang dito siya. Ayan, hanggang dito 15.5. Tapos yung matitira doon hanggang dito 15.5 pa po yung matitira doon. So nasa 15.5, nasa 31 meters hanggang dito 31 meters. Tapos 15 po, 9 meters pala yung sa may harapan. Simula doon hanggang doon 31 meters. Tapos yung harapan 9 meters po yun. Mas maluwag po siya dito sa likod. Ang gusto ni owner 15.5 meters yung luwang pa rito. Ayan, ayan, malinis na. Antabayan ko lang po yung yung tubo na in order ko, para kung hindi man matatapos ngayon, siguro babalik na lang po kami. Si Lolo Boy, sama natin si Lolo Boy. Ayan siya. Ayan, ganyan po yung orientation niya. Ito yung garahe, yung area na yun. Yung kanyang ports. Ano ba to? Porch area. Living, dining, kitchen dito sa likod. Ayan, ito yung pinaka 15.5 meters. Kapataas yan. Second floor. Second floor to. Baling ginagawin po namin dito sa second floor, dalawa yung room niya, master bedroom, bedroom 1, tapos bedroom 2, dalawang bedroom sa taas, ay tatlo, 1, 2, 3, family area. Tapos dito sa ibaba meron siyang isang guest room. Ayan, guest room niya, malaki po yung guest room niya. Dalawang king size bed yung kasya, 15.5 by 5 meters. So halos nasa to 15.5, ay 6.5 ba, 6.5 meters pala, 6.5 meters by 5 meters. Ang laki ng kwarto. Bumili po ako ng bangus dito. Ito yung ulamin namin, niluto ni Lolo Boy na sinigang na bangus. Puto na to. Ay, kasarap. Sinigang na bangus. Meron tayong patis, Lolo Boy. Bili ka doon, kay Kuya Rak. Sarap patis. Ay, sili, Ay, sili dito. Bah, dami paksiw. Ang dami sinigang pa doon, tayo nag-outing, mahangin para tayo nasa tabing dagat. Walang lalagyan ng patis. Wala nito. Yan. Lagyan batis. Okay, tara, ka. Kain po tayo.
Sinundo ko po itong ano, itong magdi-deliver ng mga tubo. Ito na, oh. Galing pa po ano to, Valenzuela. Umorder na po ako ng marami para makatipid tayo. Ayan. Tubo, mga tubo tsaka clam. 360 kuha ko isa. 350 pesos ay 60 pesos. Kaya lang meron pong delivery charge na 3,000. Okay na rin. Tapos na nakatipid tayo. Ang bibilin po kasi yan nasa, yung iba nasa 400, 390, mga ganon. Pero ano pa yun, pick up pa yun, hindi pa de-deliver. Boss, doon sa site yun, mga tubo. Kanina mo ilalagay yung passway niya kasi may bayad dyan. May bayad dyan, magkano bayad niyan? Kaya? 30 ang help. Ha? Ang help 30. 30? Ang dump truck 50. Okay na, sa akin na lang. Okay na sir, ako una sa kulyan, okay na. Sige. May bayad pala. Ang isang elf yun, 30 pesos. Dump truck, 50 yata. Ayan yung regulasyon nila dito sa subdivision. Ayan, nandito na tayo. Ito na yung delivery. Diyan na lang, oh. Oh, diyan na lang. Okay, sagad na natin doon lang. Tapos na doon. Oo, kahit yun na lagi, kahit lumampas doon. Ba, pas mo ba? Oh, yeah, pwede na yan. Ano pa? $72,200. Ano po ito? 100 pieces na G5 360 isa. Tapos 100 na swivel clam 1 and 1 half 40 isa. Tapos 20 pieces na pinulik 660 yan isa. Ang ballpen mo, boss, manager? Ay, ano mo na ang boto mo, Bay? Ballpen. 7 kilo po isa niyan. Yan talaga ginagamit po yan pang scaffold down. Wala po thread yung dulo-dulo niyan. Tulad ng binibigyan natin.
Maraming salamat sa mga pogi. Pogi, ano pangalan mo? Bombay. Bombay. Aba, meron gusto batiin. Shoutout. Shoutout. Sa family. Sa family daw. Ayun, maraming salamat. Galing pa po silang Valenzuela. Ayun na. Ayun na yung gamit. Problema lang natin dito, yero. Baka sa Pampanga na lang po ako bumili ng yero. Ayan, ito yung gagamitin natin. So, buti, napakalaking bagay po dito ng ano na to. Itong Bluetti. Pagka po nag-uumpisa kami, tulad ngayon, wala muna tayong temporaryong kuryente. So, ito po nagagamit namin. 6 meters. Yan, ang ganda yung temporaryong barracks. Pero ano po yan, i-extend pa yan dahil for sure marami po yung mga tropang gagawa rito dahil may kalakihan po itong project dito. Gagawa pa tayo ng imbakan ng semento. Siguro imbakan ng semento doon na lang sa gawiran. Sa gawiran sa harapan doon. Ayun na. Gagawa ko na akong temporary extension. Para yung may iwan po rito mag-isaksak muna kay Kuya Rock. Ayun. Kahit ilaw lang pagkagabi. Nalobat yung GoPro kanina. Sinyarge ko lang po siya. Ayan, medyo lobat pa. 50% lang. Oh, kaya ni ganyan. Abot me. Adjust mo ka nang. Abot me. Abot natin. Oh, lagyan ha. Abot mo niya dyan. 1 meter dyan, no? Tapos idikit natin doon. Hindi po matatapos ngayon to. Gagawa muna natin sila ng temporaryong doon. Bubong tapos higaan dito. So pagpapatuloy na lang po bukas. Ito siya frame na. Tapos bukas pabibili na rin ako ng yero. Ang ilalagay po namin dito siguro na lang. Yung lock span na lang. Bibili na lang ako ng manipis. Ayan, temporaryong barracks lang naman to. Oh, tira ni sa akin. Para may tulugan. Dalawa yung maiiwan dito, si Bebe tsaka si JR. Dahil hindi mo pwedeng wala matulog dito. Baka pagka iniwan namin dito itong mga materyales dito, yung mga gamit. Baka pagbalik namin kinabukasan, wala na kaming madat nandito. Kailangan po meron matulog dito. Nagbabantay. Temporary. Tapos yung mga pinolik muna yung giging bubong nila. Bukas na ayusin. Malinis na rin yung area. So, pwede na magtayo ng butterboard dito actually. Pero hindi muna. Kailangan mo nang maayos ito kanilang barracks. Tapos CR. Ayan, CR. Ayan, dito muna sila mahihiga sa ibaba. Tapos lagyan natin ng plywood at pinakaharang. Bukas na namin tatapusin. Sige. Oh.
Sige, lagyan pa dito palang ganyan ang patungan nyo para matigas. Yan, presko dito. Alas 4. Ang presko nitong site dahil po sa puno ng mangga. Ayan o. Alas nakasilong na siya. Ganda. Tapos maganda rin magkukay dito. Medyo mainit lang dito pagka umaga. Simula alas 10 hanggang alas 3. Alas 3 medyo mainit para sa gabi rito sa area na to. Pero pagka ganyang oras, alas 4, ayun na siya. Ano na. Malilim na. Dalawang palapag po itong itatayo namin dito. 400 square meter. Malaki-laki ito. More or less mga 6 to 7 months, mga ganyan. Sa 10 January, February, March, April, May, June, July, August, mga mid of year. Yan. Sa patapos na po ito. Ang presyo pala na itong mga binili ko kanina, nasa 74,200. Yung pala mga ano dyan, halos kulang-kulang sandana, wala pa pong euro yun. Tapos bumili din ako ng gagamitin namin para sa naman sa temporary CR. Mag-ukay po kami ng pasamantalang CR dito. Yan po yung kailangan mo nang i-prepare or gawin bago tayo makapag-umpisa. Ayan. Kailangan mo nang maayos yung kanilang, kailangan mo nang prepare yung kanilang tuluyan or barracks. Lain taram, maling taram kitang box kita alam madagol yata ito, kitang box. Kayang kaon ngayon, yan, balo kating taram ken. O yun ken, dami. Sige, patungan niya pa ba? Ang kaya, patungan niya pa metong. Yan mga boss, okay na. Magkakalasing ko na. So, bukas naman ulit. Tapos tubo rin yung gagamitin na po namin pang Kaya marami po yung binili kong tubo. 150 pieces yun. Baka kulangin pa nga ito eh. Sa barracks lang, halos sa dami na niya kinain. Let's go. Iwan ko na kayo dyan. Ayan tayo.